Honey, are you sure you don't want to come over to my place? Tanong ni Briella sa telepono. May sorpresa pa naman siyang inihanda. I'm sorry, honey. May importanteng meeting ako ngayon. Bakit mo ba kasi sinabay? 1 buwan na lang bago ang kasal nila Briella at Xander Madrigal, ang CEO ng Star Agency, ang kumpanyang sabay nilang binuo. Dating top model si Briella, pero iniwan niya ang spotlight at ang matayog niyang karir para suportahan ang fiancé niya sa negosyo. Bago pa siya makasagot ay nawala na sa kabilang linya ang kausap niyang fiancé. Binabaan na naman siya nito ng linya. Humugot siya ng marahas na buntong hininga. Ibinagsak ang cellphone sa tabi at napatingin sa kisame. Simula nang mag-propose si Xander ay bigla itong nagbago. Parang ibang tao na ito. Wala na itong laging oras sa kanya, palaging busy, at bihira na lang kung magkasama sila. At kung magkausap man sila, ay puro trabaho lang. Ni ang pangungumusta sa kanya ay hindi na nito magawa. Dati, kasama pa siya sa mga business meetings nito. Pero ngayon, naka-assign na lang siya sa mga papeles sa opisina. Mga trabahong hindi naman talaga niya dapat ginagawa. O kung hindi naman, ay aasikasuhin niya ang gusot ng ilang pasaway na modelong hawak ng kumpanya nila. Tumunog muli ang cellphone niya. Nagliwanag ang mukha ni Briella sa pag-aakalang si Xander ang tumawag sa kanya. Ngunit gano'n na lang ang disappointment niya nang makitang si Matilda ang tumatawa. Si Matilda ay dati niyang kasamahan sa modeling at ngayon isa sa mga sumisikat na modelo na under ng kanilang kumpanya. Hey Maddie, what's up? Busy ka ba? Agad na tanong ni Matty sa kanya sa kabilang linya. Hindi. Inimbitahan ko si Xander pero hindi na naman ako sinipot. Sagot niya. Bakit? Great! Samahan mo ko mamili ng outfit para sa party later. Come with me, please? Ani ni Matty na halata sa boses ang excitement. Napatingin si Briella sa orasan. Party? Why not? Total maboboard lang naman ako kung magstay ako dito buong maghapon. Wala rin naman siyang gagawin. Sige, I'm in. Saan tayo makikita? Tanong niya. Meet me at the mall. I'll text you the store. Bye! Pagkababa nito ng linya ay kumilos na rin si Briella at nagbihis. Maya-maya pa ay sakay na siya ng kanyang sasakyan papuntang mall. This looks fire on you. Ani ni Matty habang inaabot sa kanya ang isang black backless plunging dress na may thigh slit. Nag-aalangan si Briella na tanggapin ang pinasusuot nito sa kanya. Sure ka ba? Medyo daring to. I think hindi maganda sa imahe ng isang ikakasal na magsuot pa ng ganito sa isang party. I should wear something simple and elegant. Nakangiwi pang tura ni Briella. Oh, come on! Sabi ni Matty. Kinindatan pa siya. You look hot and maybe baka makahanap ka pa ng bagong adventure. One night lang to, Brie. Bago ka ikasal, kaya huwag kang killjoy at isukat mo na yan. Think of it as my wedding gift. Napabuntong hininga si Briella. Kahit labag sa kanyang loob ay tinanggap niya ang damit. Fine. Just for tonight. Saad niya. Nakita niya ang pagliwanag ng mukha ni Matilda at ang kakaibang kislap ng mga mata nito nang kunin niya mula rito ang damit. I swear you look hot and wild. Nakangiting sabi pa nito. Iling lang ang isinagot niya rito. Pagkatapos mamili ay nagpasalon pa sila. Pero habang si Matilda ay abalang-abala sa pag-entertain sa fans niya, si Briella naman ay naiwan sa labas. Nag-aantay na tila extra sa sariling pelikula nito. Pagdating ng gabi ay muli silang nagkita sa harap ng isang exclusive nightclub sa BGC. Nasa labas pa lang sila ng club ay dinig na niya ang malakas na tugtugan galing sa lubos. Hindi ba delikado dyan? Tanong niya kay Matilda nang masilip ang medyo may kadilimang loob dahil sa dim ng mga ilaw. Ngayon ka lang ba nakapasok sa mga ganitong club? No wonder you're boring. Don't be such a buzzkill. Natatawang sagot nito. I've been to clubs. Yung may class. VIP access, gold membership. Sagot ni Briella.
Calm but firm. Ayaw niyang magtunog mayabang dito. Pero hindi rin naman niya papayagan na insultuhin siya nito kahit sa pabirong paraan lang. Lalo na at may mga nakakarinig na ibang tao. Hindi ito kumibo at hinila na siya papasok sa loob ng bar. Malakas na tugtog ang agad sumalubong sa kanila. May mangilan-ngilan ang nakatingin sa kanila at bakas sa mga mata ang kakaibang paghanga sa kanilang dalawa. Halos sabay silang nilingon ng mga tao. Attention-grabbing talaga kasi ang suot nilang dalawa. Bigla siyang nakaramdam ng pagkailag sa suot niya. 2 Bloody Marys, please! Sigaw ni Matilda sa bartender. Who organized this party? Tanong ni Briella habang nagmamasid. My boyfriend? Ani ni Matilda. Nakangiting parang may tinatagong sikreto. Boyfriend? Hindi mo naman nababanggit sa akin na may boyfriend ka ah. Gulat na wika ni Briella. You'll get to know him. Soon. Misteryosong sagot ni Matilda. Mati! Tawag ng isang babae. Gulat na gulat ito nang makita si Briella. Miss Briella? What are you doing here? Mari told me to come. Nakangiting sagot ni Briella. Good to see a familiar face here. Umilap ang mga mata ni Edna nang makipagtitigan siya rito. Come on, guys! Huwag niyong sirain ang gabi. We should drink more! Sigaw ni Matilda. Nagtoast silang lahat. Sumayaw, uminom, at ipinakilala ni Mati ang mga kaibigan nitong modelo. Pero ramdam ni Briella na tila isa siyang outsider sa grupo ni Mati. Gayunpaman ay pinilit niyang mag-enjoy para lang hindi mamukhang tanga doon. Nang lumalim na ang gabi at naramdaman niyang nahihilo na siya, ay minabuti ni Briella na magpaalam na kay Matilda. Hindi rin kasi siya pwedeng magpuyat dahil may mahalaga silang pupuntahan ni Xander bukas. Kaya mo pa ba? Tanong ni Matilda sa kanya. Tumango si Briella. Kaya pa naman. Pero kailangan ko na ring umalis. Magkahating gabi na pala. Sagot niya. Ngumiti ito. Thank you for tonight. Gusto ko sana ihatid ka, kaya lang hindi ko naman pwedeng iwan ang mga kaibigan ko. Sabi ni Matilda na itinuro ang mga kaibigan nitong nagkakasayahan pa rin. Umiling siya at ngumiti. You don't have to. Kaya ko pa namang magmaneho. CR lang ako, okay? Ani ni Briella at iniwanan na muna niya si Matilda at nagtungo sa CR. Nadaanan niya ang hagdan papunta sa pangalawang palapag ng club. May nabasa siyang VIP rooms na nakasulat sa gilid ng dingding bago tuluyang pumasok sa CR. Pumasok si Briella sa loob ng isang cubicle. Muntik na siyang mauntog dahil sa naramdamang pagkaliyo. Kaya nang makaupo ay ipinikit niya muna saglit ang mga mata para makapagpahinga saglit. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakaidlit. Nakagising siya nang may marinig na nag-uusap sa labas ng kinaroroonan niyang cubicle. Matilda, sigurado ka bang hindi kayo mahuhuli? It was Edna's voice. Shut up, Edna! She's too dumb to know this. Alam mo bang gusto pa niyang makilala yung boyfriend ko? Tawang-tawa ako! I was tempted to tell her the truth. But I know Xander would be mad at me kung sasabihin ko ang totoo. Nanlaki ang mga mata ni Briella. What the hell? Parang bombang sumabog iyon sa pandinig ni Briella. Kinagat niya ang labi niya at pinigilang huwag gumawa ng ingay. Kahit ang totoo ay ang lakas ng kabog ng puso niya. Hindi niya alam kung tama ang dinig niya o nag-hallucinate siya dahil sa kalasingan. Stop asking questions, Edna. Tandaan mo, kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakapasok bilang model ni Xander. Anyway, I need to go up. Kanina pa niya ako hinihintay sa taas. Sabay tawa ni Matilda. Ang tibay din ng sikmura ng babaeng yon. Ang tagal bago malasing. Uminit ang katawan ni Briella. Naikuyom niya ang mga kamay sa sobrang galit na nararamdaman. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpadalos-dalos at sugurin si Matilda. Kailangan pa niyang may siguro kung tama nga ba ang mga narinig niya. Paglabas niya ng CR, dumiretso siya sa VIP rooms.
Nanginginig man ang tuhod niya ay pinilit niyang maglakad. Isa-isa niyang sinilip ang mga pinto. Sa pangatlong kwarto mula sa maliit na siwang ng pinto ay narinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang fiancé. At nanginginig man ang katawan ay bahagya siyang sumilip at para siyang binagsakan ng langit at lupa sa nakita. Nakaupo si Xander habang si Matilda naman ay nasa kandungan nito. Nakalilis ang damit at tila hayok sa kamunduhang naghahalikan. Are you sure Briella went home? Tanong ni Xander nang maghiwalay ang mga labi nila. Oo, hindi nga nakapagpaalam ng maayos sa sobrang kalasingan eh. Sagot ni Matilda. Ano bang naisip mo at inimbitahan mo ang babaeng yun? Inis na tanong ni Xander. Tumawa si Matilda. Ayaw mo ba niyon? Pinapagaan ko ang loob niya kapag tinatanggihan mo. Isa pa, trip ko siyang paglaruan ngayon. Nakaka-board kayang hintayin ka. Mga hayop! Nagdilim ang anyo ni Briella nang masaksihan ang mga sumunod na nangyayari. Gusto na niyang umalis doon. Ngunit parang ayaw kumilos ng mga paa niya at mas gusto pang manitili doon. Naghalikan muli ang dalawa at ang kamay ni Xander ay mabilis na gumagapang sa katawan ni Matilda. Ilang sandali pa ay nasaksihan niya ang eksenang dumurog sa kanyang puso. Gusto niyang marindi sa malalakas na ungol ng dalawa hanggang sa hindi na niya nakayanan pa at patakbo siyang umalis sa lugar na yon. Pagbabayaran niyo ang kahayupang ginagawa niyo. Isinusumpa kong hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo mapapabagsak. Past 2 a.m. na nang maisipan ni Bron na umalis sa hotel kung saan ginanap ang welcome party ng bagong artist ng Crown Star Entertainment. Tahimik siyang naglakad palabas. Hawak ang coat sa isang kamay at abala naman ang isa niyang kamay sa phone. Papasakay na sana si Bron sa kanyang sports car nang mapansin ang isang babaeng palabas mula sa bar na katapat lang ng hotel. Lasing na lasing ang babae at pasuray-suray na tumatawid ng pedestrian lane. Nagsalubong ang kilay ni Bron nang mamukha ng babae. Mr. President, may problema ba? Tanong ng assistant niyang si Luigi. Wait here. Malamig na tugon ni Bron bago nilapitan ang babae na ngayon ay nakasandal na sa poste ng traffic light. Napatigil si Luigi at napakunot noo. Para lang magulat dahil sa unang beses ay nakita niya itong pagmalasakit sa ibang tao. Samantala, napahawak sa ulo si Briella. Umiikot ang paligid niya. Uminom siya para kalimutan ang sakit. Pero parang mas lalong lumalalang ang nararamdaman niyang sakit at pagkabigo. Isinandal niya ang likod sa poste ng traffic light at inayos ang sarili bago muling naglakad. Ngunit bago pa man siya makakbang ulit, ay may lalaki nang biglang sumulpot sa harapan niya. Paglingon niya, isang matangkad na lalaki ang nakaharang sa harap niya. Ang presensya nito ay parang pader ng yelo. Hindi mo ba alam na delikado ang isang katulad mong babae ang maglakad mag-isa ng ganitong oras? Baritonong wika ng lalaki. Nanliit ang mga mata ni Briella. Hindi mo rin ba alam kung gaano kasakit ang harap-harapan kang lokohin ng taong pinakamamahal mo? Wala sa sariling tanong ni Briella sa kaharap at dinuro ito sa dibdib. It hurts like hell. I give him everything he wants. Nagparaya ako at ipinagpalit ang karir ko para lang wala siyang masabi sa akin. Pero sa huli ay lulukohin lang niya ako? Sigaw niya. Tuluyan na paiyak si Briella. Ni hindi niya alam kung sino ang kaharap niya. Basta gusto lang niyang ilabas ang sakit. Hindi niya alintana kung sino man ang lalaking iyon. All she wants to do is to release her anger and hatred. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa manghina siya. At hindi na nakayanan pang tumayo mag-isa at nanatiling nakahiling sa balikat ng estranghero. Hinapit siya ng lalaki sa baywang upang alalayan siyang makatayo ng maayos. Sa nanlalabong mga mata ay inangat ulit ni Briella ang kanyang paningin. At walang pasabing tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi. Wala na siya sa katinuan, pero alam niya ang ginagawa niya. Ngunit ano ba ang pakialam niya sa kung ano ang maaaring maging resulta ng ginawa niya? Nanlaki ang mga mata ni Luigi mula sa loob ng sasakyan.
Mr. President. Nag-aalalang lumapit si Luigi sa dalawa, ngunit binaliwala lang siya ng lalaki. Take me with you. Mahinang bulong ng dalaga. Walang imik na binuhat siya ni Bron, diretso sa kotse. Luigi, find your own way home. And tomorrow, bring my lawyer early. Prepare the contract. Tulalang napatitig si Luigi habang papalayo ang kotse ng kanyang boss. Nagising si Briella sa pakiramdam na may nakamasid sa kanya. Pagmulat niya ng mga mata ay unang tumambad sa kanya ang kulay kremang kisame. Kumunot ang kanyang noo nang mapagtantong wala siya sa sariling kwarto. Where the hell am I? Bulong niya sabay bangon. Inilibot niya ang paningin sa kanyang paligid. Isang napakaluwang na kwarto ang kinaroroonan niya. Sa di kalayuan sa kaliwa ay tanaw niya ang maliit na balkonahe. At agaw pansin ang lampshade na nasa katabing mesa sa gilid ng kamang kinaroroonan niya. Bumukas ang isang pintuan sa harap niya. At halos lumawa ang mga mata niya sa pagkagulat ng tumambad sa harap niya ang isang lalaking nakatapis lang ng tuwalya. Broad shoulders, defined abs. Tila isang Greek god ang kaharap niya. Napalunok si Briella nang dumako ang tingin niya sa tuwalyang nakabalot sa ibabang parte ng katawan nito. Is he real or just a hallucination? Done checking my body? Malamig na tanong ng lalaki. Paritonong boses na pamilyar. Did I pass? May gumapang na kilabot sa buong katawan ni Briella nang marinig ang malamig nitong boses. And it makes her spine shiver. Naibukan niya ang bibig upang magsalita. Ngunit agad niyang naitikom nang wala siyang maisip sabihin. Napahawak si Briella ng mahigpit sa kumot nang lumapit ito sa kinaroroonan niya. Go and have a cold shower. Meet me down. There's something you need to know. I'll be waiting for you. Inilapag nito ang isang pares na damit pang bahay. Otomatikong napaangat ang kilay ni Briella dahil damit iyon ng babae. It's a new set of clothes. I called my assistant to buy them for you. Saad ng binata at ipinilig ang ulo sa isang direksyon na may sangkaterbang branded na paper bags. Napanganga si Briella sa sobrang pagkamangha. Mas lalo siyang hindi nakapagsalita at lihim na napalatak dahil sa pagkapahiya. Hindi niya akalaing mababasa nito ang iniisip niya. Hindi alam ni Briella kung matutuwa o mahihiya. Pero nang bigla itong lumapit muli at tumingin sa kanya, bumilis ang tibok ng puso niya. I changed my mind. I'll wait for you here. Malamig nitong turan. Pagkasara ng pinasukan nitong pinto, ay mabilis siyang nagpuntang banyo. Hindi niya maalala kung paano siya humantong dito. Ang naaalala lang niya ay ang panulokong ginawa ng kanyang fiancé, ang pagpapakalango niya ng alak, at ang paghahalik niya sa isang estranghero. Nayakap niya ang sarili. How the hell did I end up sleeping with the devil himself? May nangyari ba sa kanila kagabi? Paano siya napunta rito at higit sa lahat, bakit siya inuwi nito? Matapos maligo ay kaagad na lumabas si Briella. Suot ang damit na ibinigay sa kanya at hindi pinansin ang basa pa niyang buhok. Naabutan niyang nakaupo si Bron sa sofa. President Bron, Hindi na ituloy ni Briella ang sasabihin dahil sa talim ng tingin na ipinukol nito sa kanya. Tumayo si Bron. Hinila siyang muli papasok sa banyo. Kinuha ang hairdryer at itinapat sa buhok niya. Do you want to catch a cold? Bakit hindi mo tinuyo ang buhok mo? Seryoso nitong tanong. Natulala si Briella at napaawang ang labi dahil sa hindi niya inaasahang ginawa nito. Unang-una, hindi naman ganoon kabasa ang buhok niya. At pangalawa, hindi naman malamig ang panahon para sipunin siya. Centralized ng bahay. Malamig dito. Dagdag pa nito habang tinutuyo ang buhok niya. Napatitig si Briella sa lalaking nasa likod niya at tinutuyo ang buhok niya gamit ang hairdryer. Ramdam niya ang init ng hininga ng lalaki sa batok niya. At kahit gusto niyang magpaliwanag, parang na-stuck ang boses niya sa lalamunan. Napansin naman iyon ng binata at pinukol siya ng nagtatanong na tingin. It's really fine, President Bron. Hindi naman kaganoon kabasa ang buhok ko. How come that a king and godlike creature like you treats me like this?
Nagpatuloy lang ang binata sa ginagawa hanggang sa makontento ito at hinawakan ang kanyang kamay at kaladkarin palabas ng kwarto nito. Isang mahabang pasilyo ang tumambad kay Briella. 6 na kwarto ang nadaanan nila bago sila bumaba sa malawak na hagdanan na nasa sentro bahay. Pagbaba nila sa main hall, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Briella na mapansin ang 2 taong nakaupo sa sala. Agad na tumayo ang 2 na mapansin ang paglapit nila. Good morning, Mr. President. The documents are ready. Magalang na sabi ni Luigi. Tahimik na umupo si Bron sa sofa. Hawak pa rin ang kamay ni Briella. Inilapag ng abogado ang 3 papel sa mesa. Napasinghap si Briella. Certificate of Marriage Contract. What the heck? Tama ba ang nababasa ni Briella? Bakit naglabas ng ganoong dokumento ang abogado ni President Bron? Did I put myself into a dead end? Gimbal niyang tanong sa kanyang sarili. Napatingin si Briella sa katabing lalaki. Gusto niyang basahin ang nasa isip nito. Ngunit kung gaano kaamo ang ekspresyon nito kanina, noong magkaharap sila ay kabaliktaran naman ang nakabalandra sa mukha nito ngayon. Pinasadahan muna ni President Bron ang kontrata bago kunin ang sign pen at pirmahan ng lahat ng iyon. Pagkatapos ay saka lang siya nito tinapunan ng tingin. I want you to be my wife. Can you sign this paper? Halos malaglag ang panga ni Briella sa narinig na sinabi nito. You... what? Totoo? Inaaya siya nitong magpakasal. Right now? Here? Tama ba ang narinig niya? Maliban kay Briella ay may 2 pang taong halos malaglag ang panga at lumuwa ang mga mata sa narinig mula sa presidente ng Crown Star Entertainment. The heartless devil of the entertainment industry is asking for a woman to marry him. With his power, fame, and luxury, does he still have to do this thing? Miss Gabriela Montañez, Malumanay na sabi ni Bron. I need someone to marry me. If not, my father takes everything from me. At the same time, you need someone to get your revenge. Let's help each other. Natahimik si Briella sa narinig na paliwanag ni President Bron. May punto naman ito. Kaya nga nitong ibigay ang lahat ng gugustuhin niya. Pwede niyang gamitin ang kapangyarihang taglay nito para durugin ang 2 animal na nanloko sa kanya. Ngunit hindi iyon ang gusto niyang mangyari. Fine, I'll sign. Wika ni Briella. But not because of what you promised, but because you saved me. I won't drag you into my mess. Just promise me you'll never interfere, and I will sign these papers wholeheartedly. I promise. Agad na tugon ni Bron. Nang marinig niya iyon, kinuha niya ang pen at pumirma. At hindi na nag-abalang basahin ang kontrata. Aren't you gonna read it? Nakataas ang kilay na tanong ni Bron. I trust you. Mahinahong sagot ni Briella. As far as I know, hindi ka mukhang nanuloko or cheater. Ngumisi si Bron. You're not wrong about that. What a clever woman. Then it's settled. From now on, you're my wife. Tumango lang si Briella. Please keep it a secret for now. I promise, as soon as my problems are done, you can do whatever you want. Huling hirit ni Briella kay Bron. No problem. Nakangiting wika ni Bron. She didn't realize that in less than 24 hours, her life had already changed forever. From a broken woman to the secret wife of Bron El Cueva, the heartless devil of Crown Star Entertainment. Inisa-isa ni Briella ang mga bagong damit na pinamili ni Luigi. Ngunit nabigo siyang makahanap ng disenteng maisusuot para makauwi. Napaupo siya sa sahig. Napapabuntong hininga habang nakatitig sa mga kahon. Out of the 20 boxes in front of her, she did not see even one casual dress. It's either silk pajamas or night dress. Mga pantulog na mas mahal pa kaysa 3 buwang renta niya noon sa kondo. Napailing siya. Seriously? So I'll go home looking like I escaped a luxury slumber party? What's wrong? Tanong ni Bron. Nakakapasok lang sa silid. Kita sa mukha niya ang pagkadismaya sa mukha ni Briella.
na nakaupo sa gitna ng mga paper bags. I need to go home, sagot ni Briella. But what will I wear? I can't walk out of here in a pajamas or nightie. Tahimik na lumapit si Bron at marahang hinawakan ang magkabilang balikat niya upang patayuin. Kinalibutan si Briella sa init ng palad nito. Parang may dumaloy na kuryente sa buong katawan niya na naghatid ng kakaibang kilig at kiliti sa kanyang puso. Your clothes are on the way. Ani ni Bron. I told Luigi to pick them up. They'll be here in 10 minutes. Inalayan siya nito papunta sa kama at pinaupo. Wait here. I have an important meeting today, so I won't be with you wherever you go. You don't have to. Mabilis na sagot ni Briella. Gaya ng sabi ko, you don't need to interfere with my business. I can handle myself. Nagtagpo ang mga mata nila. Tahimik si Bron ng ilang segundo bago ito napabuntong hininga. Okay. From now on, this will be your new home. After my meeting, I'll pick you up and help you pack your things. Ngumiti si Bron sa dalaga at hinawakan ang pisngi nito bago naglakad papunta sa walk-in closet para magbihis. Don't go anywhere, stupid. President Bron. Nauutal at alanganin tawag ni Briella sa binata. Tumigil naman ang binata sa paglalakad at nakakunot ang noong nilingon siya. I'm now your husband. Do you need to call me that name? Nakataas ang kilay na tanong ni Bron sa kanya. Nakagat ni Briella ang labi. Napayuko. I don't know what to call you. Hindi niya alam kung bakit sa oras na nagtatagpo ang mga mata nila ay bumibilis ang tibok ng puso niya. Think of it. Maikli lang nitong tugon bago nagpatuloy sa paglalakad. Naiwan si Briella. Napailing. Gusto niya sanang tanungin dito kung bakit siya pa ang napili nitong pakasalan. Samantalang sa estado nito sa buhay ay hindi na nito kailangan pang mangumbinsi ng babaeng papakasalan. Makalipas ang ilang minuto, kumatok ang isa sa mga katulong. Dumating na raw ang mga damit na dala ni Luigi. Agad niyang binuksan ang pinto at kinuha ang mga branded paper bags. 10 branded paper bags ang hawak niya at isa-isang tiningnan ang mga iyon. Hindi niya napigilang humanga sa ganda ng mga iyon. Sa huli ay pinili niya ang isang pulang high-low dress at pares ng beige espadrilles. Hinayaan niyang makalugar sa isang side ang kanyang mahabang coffee brown hair. Tumapat siya sa salamin. A woman stared back, sophisticated, calm, beautiful. Hindi na niya kailangan pa ng masyadong kolorete sa mukha dahil natural nang mapupula ang kanyang mga labi. Her eyebrows are also naturally black and thick. Her long, thick eyelashes define her hazel eyes. Her cheeks are pinkish and no need to put blush on. You look like someone new. Bulong niya sa sarili. Maybe it's time you become her. Paglabas niya ng banyo, ay nadatnan niya si Bron na prenteng nakaupo sa single sofa at may kausap sa phone, dressed in a dark blue single-breasted suit with his messy hairstyle and that same intimidating aura, like a king who never needed to raise his voice to rule. Hindi ka pa pala umaalis? Tanong niya. I'm waiting for you. Sagot nito. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at bumalik ang tingin sa mga hita niya. You have a pair of beautiful legs. Take care of them. Let's go. Briella blinked, stunned, pero bago pa siya makatanggi, inilahad ni Bron ang kamay niya. Magkahawak kamay nilang nilisan ng kwarto. Pagkaupo nila sa loob ng kotse, agad na tumunog ang cellphone ni Briella. Hello, Bri? Kanina pa ako tumatawag. Where are you? Bungad agad ng kanyang manlulokong fiancé, si Xander. I'm on my way to meet an old friend. Formal niyang sagot. Sorry, I won't be going to the office today. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. Sino kaibigan? Bakit hindi mo ko hinintay na payagan ka? Mamaya na yan. Isahan ka lang, Xander. Putol ni Briella. I'm fine. Hindi ako uto-uto at kailanman hindi ako magpapauto.
Natahimik bigla ang nasa kabilang linya. May narinig siyang ungol sa kabilang linya at boses ng babae. Biglang nawala sa linya si Xander. Nagdilim ang mukha ni Briella dahil sa narinig na ingay bago mawala ang tawag. Nanginginig ang kamay ni Briella sa galit. Napakawalang hiya talaga ng lalaking yun. May naramdaman siyang masuyong kamay na humawak sa nanginginig niyang kamay. Do you want me to come with you? Tanong ni Bron. I can cancel my appointment. Umiling siya. I'm really fine. Ibaba mo na lang ako sa labas ng subdivision. I'll get a taxi to the hotel where I left my car. I'll take you to the hotel myself. Ani ni Bron. Tahimik siyang tumango. Pero sa loob-loob niya ay nangingit-ngit siya. Gusto niyang sugurin si Xander at ang ahas niyang kaibigan. At ipaalam sa mga itong alam na niya ang iskandalong ginagawa ng mga ito sa likod niya. Ngunit kapag ginawa niya iyon, ay siya ang lalabas na talunan sa huli. Dahil hanggang doon lang iyon. Nangako siya sa kanyang sarili na pababagsakin niya sina Xander at Matilda sa kahit na anong paraang alam niya. Simula sa araw na ito, ay babawiin niya ang lahat ng kinuha sa kanya. They think they can break me? No, not anymore. Napapitlag siya nang maramdaman niya ang malabot na kamay ni Bron na pumipisil sa kamay niya. You're shaking. What will I do to make you feel better? Masuyong tanong ng lalaki sa kanya. She was stunned when she stared into Bron's marble gray eyes. She lost herself for a while, and all she wanted to do was stare at the man's magnetic and daring looks. Nakangiting umiling si Briella sa kanang salita. Nothing, Mr. President. Do nothing, please. Pagdating nila sa basement ng hotel, tumingin siya kay Bron. Salamat sa paghatid. Mag-iingat ka. Ngumiti ito. Tumagilid ang katawan palapit sa kanya. Nahagit niya ang kanyang paghinga nang maamoy ang mahalimuyak na mamahaling perfume nito. Dark, musky, masculine. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa may side niya. I'll call you after my meeting. Bulong ni Bron. And don't forget, think of an endearment for me. Bago pa siya makapagsalita, hinalikan siya nito sa noo. Nahigit ni Briella ang hininga. Bron. Utal niya pero agad bumaba ng sasakyan. Habang pinapakalma ang nagwawala niyang puso. Oh my God. One more second and I might have kissed him back. Akala niya ay nakaalis na ito. Pero tumunog muli ang cellphone niya. Where's your car? Why are you still standing there? Did you forget something? Tanong ni Bron. Tinapunan niya ng tingin ang kotseng nasa harapan lang niya at mabilis na tumalikod para itago ang pamumula ng kanyang muka. Heto na. Pasakay na ako. Hinihintay ko lang kayong makaalis bago ako sumakay. Kapag nakaalis ka na, sabi nito. Saka kami aalis. I want to make sure you're okay. Where are you going, by the way? Star Agency. Sagot niya. I'll talk to my manager. May aayusin na ako bago mag-empake. Okay. Leave your car with your manager. I'll pick you up later. And we'll go to your apartment together. Fasten your seatbelt and drive safely. Paalala ni Bron sa kanya. Okay. Tugon niya. Medyo naiilang. Sa araw na yon, ay hindi na mabilang ni Briella kung ilang beses nang napanganga siya sa mga sinasabi ni Bron. Hindi niya alam kung maniniwala pa ba siya sa mga balitang nasasagap niya tungkol sa pagkatao ng isang Bron El Cueva. How can someone so cold yet sound so caring? Pagkaalis niya sa basement ay nakasunod na sa kanya ang kotse ni Bron. Magkaiba ang way ng daan nila kaya hindi na siya sinundan pa nito. Nag-iwan ito ng mensahe sa kanya at hindi naman niya mapigilang mapangiti dahil sa pagiging maaalahanin ng binata. 10:15, drive safely. I'll see you later. Basa ni Briella sa laman ng mensahe ni Bron. 10:15, ha? Natatawa niyang binasa ang saved name sa phone niya. Pero napawi ang ngiti ni Briella nang makitang tumatawag muli si Xander.
Hi, honey. Pasensya ka na, nalobat ako kanina. No worries. Malamig niyang sagot. May sasabihin ka ba? I'm driving. I need to hang up the phone. Oh, right. I just need you to go to the office for something urgent. I'll try. But I don't think I can. I told you, I have an important meeting with an old friend of mine. Briella, please. I said I'll try. Putol niya sa sinasabi nito. Wala siyang narinig na salita sa kabilang linya, pero alam niyang naroon pa rin ang fiancé niya. Okay. Mahina nitong sabi. I just hope you'll be there. Alam mong ikaw lang ang inaasahan ko. I have to go. I'll call you once I'm done. Bye. Pinutol niya ang tawag at muling sumiklab ang galit sa dibdib niya. Enough, Briella. Tinapakan niya ang silinyador at pinabilis ang takbo ng sasakyan. Kailangan niyang puntahan ang isang taong alam ang buong katotohanan. Si Edna, ang dating stylist niya. If what Edna told her last night was true, then everything she built, every love she believed in, was all a lie. At sa sandaling mapatunayan niya yun, walang makakapigil sa kanya. Sisiguraduhin niyang pagbabayaran ng mga ito ang ginawang panloloko sa kanya.